Magandang araw po! Ito po ang ating guidelines on lesson planning and learning design. So ito po ay isang policy briefer tungkol sa bagong guidelines sa paggawa ng lesson plan para sa mga teachers sa DepEd. So ito po ay ginawa upang gawing mas simple, mas makabuluhan at bawasan ang workload ng mga teachers. Ang lesson planning ay isang tool upang mas maging maayos ang ating pagtuturo sa loob ng klase. Pinagkakatiwalaan ng mga teachers na gamitin ang kanilang professional judgment sa pag-adjust ng lesson batay sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Maaari ring magtulungan ng mga teachers halimbawa sa mga lock sessions sa paggawa nito. Sa paggawa po ng lesson plan, dapat po ay nakafocus dito sa 8 learning design principles. Una po, clear goals and teaching. So dapat po super clear kung ano yung ituturo natin at ano ang mga objectives na kailangan ma-achieve ng mga bata. Scaffolding, ito yung unti-unting pag-guide sa mga students. Step by step ang approach hanggang sa kaya na nilang gawin ang task ng independent. Checks for understanding. Huwag basta diretso sa pagtuturo. Siguraduhin natin na nagigets ba ng mga bata ang lesson habang nagdi-discuss. Active retrieval and spacing. Tulungan natin sila na ma-recall yung mga past lessons para hindi agad makalimutan at magkaroon tayo ng mastery sa lesson. Next, self-awareness and metacognition. Turuan natin sila na pag-isipan kung paano sila matututo or yung learning how to learn para maging aware sila sa sarili nilang progress. Social learning, bigyan sila ng chance na makipag-interact at matuto kasama ang kanilang mga classmates or groupmates. Values and purpose integration, hindi lang puro talino, so dapat may kasama ring magandang asal at kailangan makita nila kung bakit mahalaga or may sense ang itinuturo sa kanila. At ang panghuli ay inclusion. Siguraduhin natin na walang maiiwan. Kahit ano pang abilidad or background ng bata, dapat maramdaman nilang welcome at kasali sila sa klase. Inalis na ang DepEd Order No. 42 Series 2016. Ibig sabihin, yung dating DLP, which is the Detailed Lesson Plan, at DLL, yung Daily Lesson Log na nakasanayan nating mga teachers ay hindi na kailangang gamitin. Magkakaroon na lamang tayo ng isang simplified template na susundin ng lahat. Ang goal nito ay para mas mapadali ang preparation natin nang sa gayon ay mas marami tayong time mag-isip kung paano natin ituturo ng maayos ang lesson sa klase. Bukod dito, bawal na sa mga schools, divisions, or regional offices ang humingi pa ng ibang klase ng forms or yung dagdag na documentation. So kung ano lang yung nasa official template, yun lang talaga ang dapat nating ipasa. Dito tayo sa school head role. So dito nakasaad kung ano ang dapat gawin ng mga school heads para suportahan ang mga teachers. Dapat bigyan ng school heads ang mga teachers ng chance na mag-collaborate tulad ng lock sessions at dapat din nilang protektahan ang ancillary time para magamit talaga sa lesson planning. Ang lesson plans ay gagamitin na lang bilang tool para sa developmental feedback. Ibig sabihin, hindi ito gagamitin para mang-pressure kundi para magbigay ng suggestions kung paano pa mapapaganda ang pagtuturo. Mas ini-encourage na ang mga short walkthroughs at coaching para mas maging hands-on at collaborative ang relasyon ng school head at ng teacher. Dito naman tayo sa instructional support. Dito, pinapaliwanag kung paano dapat i-guide ang mga teachers. Ang focus ay tulungan ng mga teachers na mas maging magaling sa paggawa ng lesson plan over time. Dapat ay mabilis at base sa evidence ang feedback na ibinibigay sa teachers. Sa ganitong paraan, mas makakapag-reflect ang teacher sa kanyang paraan ng pagtuturo at mas makakagawa ng tamang desisyon para sa klase niya. So, ito na po yung ating sample lesson plan format. So, dito po sa template na ito, nahati ito sa 4 na main parts. Ang una po ay learner's context. Dito natin nilalagay yung mga basic info like name ni teacher, subject or learning area, grade level, section at time or yung schedule. Next po yung curricular targets and phasing. So dito po ilalagay yung target mula sa curriculum or yung competency na ituturo natin para sa linggong iyon. So imbis na mahabang listahan yung gagawin natin, hinati na ito sa learning sessions. So session 1 to 4. Bali 1 to 4 sessions lang po ito dahil ang bawat subject po ay ituturo na lamang ng 4 times a week sa loob ng isang oras.
So, dito natin ilalagay kung ano ang specifically na dapat matutunan ng mga bata sa bawat araw. Dito naman po tayo sa available resources and reflections to self-check. So, dito po ilalagay yung mga kagamitan na ginamit po natin or gagamitin natin sa ating pagtuturo. Kasama rin po dito yung pag-check kung inclusive ba yung materials, accessible ba sa lahat, at kung anong backup plan or alternative resources kung sakaling magka-emergency. So, halimbawa, mawala ng kuryente or internet. Para naman po dito sa reflections to self-check, ito po yung bagong feature. So, may mga checkboxes sa dulo para i-check na lang po kung ano po yung nangyari or kumusta yung lesson. So, naka-align ba yung activities sa objectives? Nagamit ba yung 8 learning design principles? Nakatulong ba yung assessment para makita yung progress ng mga bata? Or may support ba para sa mga learners na may special needs or unique context? So, ang next po natin ay yung structure ng lesson. So, sa bagong format, ang pagdidescribe ng lesson ay ginawang mas direct. So, nahati lang po ito sa dalawang main parts. Yung una po ay yung pre-lesson or yung paghahanda. So, dito po nakalagay yung mga activities na gagawin bago pa ang main lesson para makondisyon ng mga bata. So, ang goal po natin dito ay tulungan yung mga learners na maging ready at interested sa topic. Base po dito sa example na pinapakita sa screen, pinapa-imagine po sa mga bata na nasa bahay sila. Tapos, pag-drawingin sila ng paborito nilang activity. So, simple lang siya pero engaging. Ang next po natin ay yung learning experience. So, ito na po yung mismong lesson and activity. So, ito po yung pinakapuso ng lesson plan natin. Kung saan, dito natin idinedetalye yung mga activities para ma-reach po natin yung objectives. So, sa example po, meron silang pairing game. Yung the boat is sinking. So, para makapag-usap yung mga bata. So, hindi lang po puro turo. Ang teacher po dapat ay nag-a-adjust depende sa engagement ng klase. So, nagbibigay din dapat tayo ng cues, halimbawa, last 10 seconds, para matutunan ng mga bata ang time management. So, kung mapapansin nyo po sa gilid ng template na meron po tayong, may mga guide po tayo dito para masigurado na nagamit natin yung mga principles tulad ng inclusion, social learning, at metacognition. So, ang next po natin dito ay ang mga karagdagang support para sa ating lesson. So, ang una po ay opportunities for integration. So, ito po yung pagko-connect natin sa ibang subjects. Dito tinitingnan kung paano pwedeng isama ang ibang subjects sa lesson. So, halimbawa, pwedeng isama ang math sa literacy lesson sa pamamagitan ng paggawa ng bar graph para bilangin ng mga salitang magkakapareho ang meaning. Ang next po ay formative assessment. So, ito yung pag-check kung may natutunan ba ang mga bata. So, habang may activity or discussion, ang teacher ay iikot para makinig sa usapan ng mga bata. So, ang goal ay ma-observe kung tama ba ang paggamit nila ng mga salita. Makakatulong ito sa teacher para malaman kung anong part na ng lesson ang kailangan pang i-explain ulit. Ang next po ay extended learning opportunities. So, ito po ay yung learning na sa labas ng classroom. So, sa bahay na po ito. So, ito yung mga pwedeng activities na pwedeng gawin sa bahay para mas lalong tumatak or ma-master po ang lesson. So, pwedeng pauwiin ng mga bata sa kanila yung mga drawing para ipakita sa parents at i-describe ito gamit ang mga bagong salitang natutunan nila. May guide questions din para sa mga magulang para matulungan nila ang kanilang mga anak. So, ang next po natin is yung reflecting on my teaching practice or yung self-reflection ng teacher. So, may table dito para sa notes for myself and peers. Dito isusulat ng teacher ang kanyang mga realizations sa bawat session. So, may kailangan mong baguhin sa lesson bukas base sa nangyari sa klase ngayon. Ano yung mga interest ng mga bata na pwede pang i-explore? Ano yung mga points na gusto mong i-share sa co-teachers mo or sa school heads mo. And then the last part is the declaration of AI use or yung paggamit ng AI. So, ito yung bago. Kailangan natin i-declare kung gumamit ba tayo ng AI tulad ng ChatGPT, Gemini, etc. sa paggawa nitong lesson plan. So, kung hindi naman gumamit, ang ilalagay lang po ay AI was not used in the development of this lesson plan. Pero kung gumamit naman, kailangan lang i-cite or sabihin kung paano ito nakatulong sa pag-formulate ng lesson.
Alam naman nating lahat na hindi biro ang paghahanda ng lesson. Kaya sana po nakatulong ang video na ito para mas mapadali ang paggawa ninyo ng lesson plan. Let's embrace this change para mas maging productive and effective tayo sa ating pagtuturo. Salamat sa inyong serbisyo, teachers. Hanggang sa muli po. Bye! Pasensya na po sa background. May liga po kasi sa aming lugar. Salamat po!